Sir, does our deep respect for authority like using Paul and Otto keep our society orderly, or does it stop young people from speaking up when they have better ideas? Well, thank you. Our deep respect for authority, like using po and upo, keeps our society orderly. That is a kind of discipline which is part of our culture na talagang magalang tayo sa pananalita. Dahil ang paggalang hindi lang sa pagsunod, kundi sa or maging magalang sa pananalita, lalo na sa mga matatanda, lalo na sa mga opisyalis natin, kung halimbawa. Ngunit hindi ito dapat maging hadlang to let these young people express also their ideas, because they might have better ideas na maaaring kailangan nilang i-voice out, at maaari itong mas mabuti kaysa mga kaalaman nating mga matatanda. Is our bayanihan and utang na loob our greatest strength, or does the pressure to provide for the whole family or individual back from succeeding? Diyan naman, ang bayanihan at utang na loob ay kultura din natin, bahagi ng kultura natin, at ito ay mahalaga dahil nagpapakita ito, nagpapakita ng pagkakaisa natin, at talaga namang mahalaga ang pagtutulungan dahil lahat ng bawat isa, lahat tayong mga tao, kailangan natin ang tulong ng ibang tao. Ngunit kapag naging sobra ang tawag natin dito, ang pagtulong sa iba o yung bayanihan na tinatawag natin, maaari itong maging anong tawag dito, hadlang sa pag-unlad din ng sarili natin sa pamilya natin. So, ibig sabihin, kailangan mayroong balance. Kailangan mayroong balance na ibig sabihin, hindi masama ang pagtulong sa iba, lalo na nga kung ito ay talagang nangangailangan ng tulong. But there should be a balance na hindi naman yung sobra na pagtulong na mai-sacrifice ang inyong mga sarili. Okay? Is bahala na a sign of our incredible resilience and faith, or is it an excuse for a lack of discipline and planning? Para sa akin, palagay ko ito ay lack of discipline. Kasi ang bahala na naging ugali ng karamihan sa atin, pumapasok ka sa alanganin. It is always nice to plan. Bago mo gawin ang isang bagay, kailangan ng mahalaga ang pagpaplano para mabuti at maging best ang inyong decision. Kasi kapag sinabing bahala na, pasok ka sa alanganin, you're not certain kung the result is favorable, maganda ba ang kinalalabasan o masama. So, it is always wise to plan. Magplano ka muna para yan nga, sinabi ko na hindi ka papasok sa alanganin na basta lang na bahala na, without thinking, without planning, gagawin mo ang isang bagay. Of course, hindi ka sigurado kung
mabuti ang maging resulta o kaya masama. Nakabubuti ba sa inyo? Nakabubuti ba sa ang inyong ang kinalabasan nito? Ganyan. So, again, mahalaga ang pagpaplano. Next question, sir. Yes? Does our focus on harmony make us a kinder nation, or does it make us to peace instead of demanding better condition? Ang magiging yes, focus sa harmony, mabuti rin sa pag-unlad ng isang pamilya o isang bansa. Kung halimbawa, kailangan mayroon kayong harmonious relationship, mabuti ang inyong relasyon sa bawat isa, kunyari sa pamilya. Kasi ito ay makakatulong upang maging mabuti, magalang at maunawain tayong isang pamilya o kaya sa bilang isang bansa, buong bansa. Kasi kapag hindi o wala itong harmonious relationship na tinatawag natin, kapag walang harmony, siyempre watak-watak, hindi ito maaaring magdulot ng hindi pagkaunawaan ng bawat isa. Siyempre, anong maasahan mo? Hindi, wala kang maasahan na pag-unlad mo. Ako, ganyan ang aking pananaw. So, para sa maayos na bansa, o kaya para sa maayos na pamilya, o isang organisasyon, mahalaga ang magiging harmonious, o mayroon tayong tinatawag na harmonious relationship ng bawat kasapi. Para anong tawag ito? Para maging maayos. Para maging maayos ang kondisyon ng isang pamilya o kaya isang bansa.